Magandang tanghali mga buddy, Body. mga amigo, mga katribo. So ito mga buddy natin. Ah, kinausap natin sila regarding candidate soldier centralized recruitment. So in-explain natin nila mula doon sa pag-register online sa mga AFSAT passer hanggang sa coded selection sa conducted by the Philippine Army Candidate Soldier Selection Committee and diretso sa application process. So, yun yung mga steps kasi yung step 1, yun yung step 1, yung pag-register niyo sa online sa mga AFSAT passer. Then, step 2, yun na yung coded selection. So, para masali sa list, para tawagan, para sa application process. And then, step 3, yan na yung application process. Yung 7 days na application process. Yung pupunta na dito para sa physical and medical exam. Then, nakapaloob na doon yung PFT, neuro, final interview sa board. Then kasali pa ang trade test pag may skills. So pag skill based na meron ng trade test. First and second recruitment cycle wala pang trade test yun kasi marunong na sila mga combatant. So after ng 7 days processing is mag-comply na. Compliance na yung mga compliance sa ngipin, sa lahat-lahat na. And then after nyan is final deliberation na. Kung sino yung mga maselect sa final deliberation, so mag-prepare na sila para sa training kasi training yung yan eh. Ang step 5 diyan is papunta yung list kay CGPA para pirmahan ni CGPA. And then training na conducted by School for Candidate Soldier SCS doon sa IMTC Tradok. Pagdating kasi sa trade test, paano mo ma-assess kung may skills ang isang aplikante? Kailangan meron kang insito. So, ganito yan. Halimbawa, ma-select ka sa skill base. Pag ma-select ka, kung ano yung skills na ilagay mo, yun yung i-trade test sa'yo. So, kung pumasa ka doon, good for you. So, ganoon lang yun. Pero mas maganda, may in situ talaga sa skill base. So, yun lang regarding candidate soldier course centralized recruitment.